So mga kapatid, ang magiging pag-aaral po natin itong hapon can be entitled, Ang Kasalanan po ng Tao at ang Kapatawaran ng Diyos. The Sin of Man and the Forgiveness of God. I believe it is essential na mapag-aralan po natin what exactly is sin, how does sin affect us and the world, how does sin affect our relationship with God? And secondly, why do we need forgiveness? Ano po ba ang nagagawa kapag tayo po ay pinatawad ng Diyos? And how should we respond based on the teachings of the Bible kapag tayo po ay nakaranas ng kapatawaran? I would like us to read again verse 9 bilang main text po natin nitong hapon of 1 John. 1 John 1 verse 9. Sabi po ng Biblia, ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan natin patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. In this verse, makikita po natin dalawang bagay. There are two things that we see. Binanggit po ni Apostle John the words, the sins of man, and binanggit din po ni Apostle John the attribute and power of God to forgive. If we confess our sins, patungkol po ito sa tao. Sabi din po ng Biblia, He is just and faithful to forgive us of our sins. So dito sa talata 9, we see two things. Ang kasalanan ng tao at ang kapatawaran ng Diyos. Simulan po na po natin sa kasalanan ng tao. Kapag pinag-usapan po natin ang salitang kasalanan, iba-iba po ang pananaw at paniniwala ng mga tao. Kapag tinanong po natin ang ating kaibigan o kapwa o katrabaho, kamag-anak, mahal sa buhay, what is sin? Para sa kanila, ang kasalanan ay gumawa ka ng masama sa iyong kapwa. Pagnakaw, pagsinungaling o pagsisinungaling. Or gumawa ka ng isang bagay na alam mo na ikakahamak ng iyong kapwa. Pero hanggang dun lang ang kasalanan. Pero sa Biblia, hindi lang po natatapos ang kasalanan sa paggawa po ng kasamaan sa ating kapwa. Kaya madalas po natin maririnig na sa mga tao, ako ay isang mabuting tao. Ako ay mabait, wala akong hinahamak na kapwa, wala akong hinahamak na ibang tao. I am a good person. On a civil level, ako ay tapat. Pero hindi yan ang itinuturo ng Biblia in regards about what makes one good and what exactly is sin. So original na teksto, ang ibig sabihin po na salitang kasalanan ay nagmula po sa tekstong Griego, hamartia. Hamartia. At ang ibig sabihin po na salitang hamartia is a departure from either human or divine standards of uprightness. A departure from either a human or divine standards of uprightness. Pero bukod pa ho dito, tuwing binabanggit po yung salitang kasalanan, most of the time, hindi po ito kasalanan sa ating kapwa, kundi kasalanan sa Diyos. Kaya we can then define that ang ibig sabihin po ng kasalanan is to depart from the standards of God. To depart from the law of God. To depart from God's will. Yun ang kasalanan. So kung tatanungin po natin ating mga sarili, kung ako po ay mabuti o masama, kailangan po natin isipin, ano po ba ang ating katatayuan sa harapan ng Diyos? On a very horizontal level, masasabi po natin, ako'y isang mabuting tao in comparison sa Kanya. In comparison sa Kanya or sa Kanya. Pero sa Biblia, we do not compare ourselves sa ating kapwa na makasalanan. We must compare ourselves to a holy and righteous God.
At dito po natin makikita that kung ikukumpara po natin ating mga sarili sa isang banal at tapat at matuwid ng Diyos, lahat ho tayo mga kapatid, masasabi natin ay masama at makasalanan. Sa gayon, now that we understand what is the definition of what sin is, which is a departure from God's holy standard, ano po ang nagagawa ng kasalanan sa ating buhay? There are 5 things I would like to share with us kung ano po ang nagagawa ng kasalanan sa ating buhay. Number 1, ang nagagawa po ng kasalanan sa ating buhay is that sin separates us from God. Sin separates us from God. Basahin po natin dito sa aklat ng Isaiah chapter 59. Dito po tayo sa Isaiah chapter 59. At simulan po natin dito in verse 1 and 2. Isaiah chapter 59 verses 1 and 2. Tignan niyo po ang sinasabi ng Biblia sa English and Tagalog. Sa Tagalog nakalagay, "Makinig kayo, ang Panginoon ay hindi mahina para hindi makapagligtas. Hindi rin siya bingi para hindi makarinig kapag tumawag kayo sa Kanya." Verse 2, "Ang iyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos. At iyon ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw nang makinig sa iyong mga dalangin." In English, "Surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear, but your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden His face from you, so that He will not hear you." Madalas naririnig po natin that sinasagot ng Diyos ang lahat ng dalangin ng bawat tao that's ever lived. Madalas din po natin napapakinggan that anyone, mananampalataya o hindi mananampalataya, ay pwede lumapit po sa Diyos sa panalangin at sigurado sasagutin ng Diyos ang kanilang panalangin. Pero ayon po sa nakikita po natin sa Biblia, that is not the case. Ang sabi po ng salita ng Diyos, it is sin that separates us from God. And when a man is separated from God, that means ang buhay po ni Kristo ay wala sa Kanya. Ang buhay ng Diyos ay wala sa Kanya. There is such a great chasm between the sinner and God that they are completely severed, totally separated, walang kaugnayan, walang relasyon. Yan ang itinuturo po ni Isaiah. Kaya kung tatanungin po natin, ano po ba ang nagagawa ng kasalanan sa buhay ng isang tao? Number 1, it separates them from God. Kaya kung ipagpapatuloy po natin, basahin po natin ang chapter 1 ng Isaiah, chapter 1 of Isaiah, at basahin po natin dito sa talatang 15. Isaiah chapter 1, beginning at verse 15. Tignan niyo po sinasabi dito sa konteksto po ng panalangin. Isaiah 1 verse 15, sabi po ng Biblia, "Kapag mananalangin kayo, hindi ko kayo papansinin. Kahit paulit-ulit pa kayong manalangin, hindi ko kayo pakikinggan, dahil marami kayong pinatay na tao. When you spread out your hands in prayer, I hide my eyes from you. Even when you offer many prayers, I am not listening. Your hands are full of blood." Now, historically, totoo po ito. Pumapatay ng tao ang mga Israelita in the book of Isaiah because of idolatry, because of greed, because of corruption. At maaari ho natin sabihin, "Pastor, hindi ako kabilang diyan. Kahit kailan, hindi po ako nakapatay ng tao sa pisikal." Pero ang katuruan po ng Biblia ay hindi po nalilimitahan lamang sa pagpatay sa pisikal. Kapag tayo po ay may mga pinipreserba na kimkim, sama ng loob, unforgiveness sa sino man tao na nakagawa ng masama sa atin, at ayaw ho natin sila patawarin, mahalin, o ipanalangin, kagaya po ng sinasabi po ng Biblia through Christ, sabi po sa atin ni Yahweh through the prophet Isaiah,
Kahit yung mga ganong klaseng tao ay hindi pakikinggan ng Diyos. Dahil ang taong ayaw magpatawad, ang taong nagkikimkim na sama ng loob, kahit ang kanyang mga panalangin ay karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. Kaya tignan niyo po yung sinabi ni Haring David sa aklat ng Salmo 102, the book of Psalm 102. Si Haring David, kapag siya po ay nakakasala, nararamdaman po niya ang distance between his relationship with God. In Psalm 102, beginning at verses 1 and 2. Salmo 102, verses 1 and 2. Tignan niyo po ang nakalagay. Salmo 102, verses 1 and 2. Sabi po ng Biblia, Panginoon, pakinggan niyo ang aking dalangin. Ang paghingi ko sa inyo ng tulong ay iyong dinggin. Sa oras ng aking paghihirap ay huwag sana kayong magtago sa akin. Pakinggan niyo ako agad, at agad po ninyo ako sagutin. Hear my prayer, Lord. Let my cry for help come to you. Do not hide your face from me when I am in distress. Turn your ear to me when I call. Answer me quickly. So ano po ba ang pakiramdam kapag tayo po ay nagkakasala sa Diyos? Ito po ang pakiramdam po niyan, mga kapatid. When we sin against God, our relationship becomes separated from Him. Nang ibig sabihin, kapag ang isang Kristiyano ay nagkasala sa Diyos, sa kanyang konsensya, alam niya na siya po ay nagkasala sa Panginoon. And that separation or that distance of relationship feels with great shame. Hindi siya makapanalangin, hindi siya makatingin sa Diyos, hindi siya makalapit sa Diyos, because he is full of shame. And that is what it feels like to be separated from God. Kapag nagbabasa ka, alam mo, hindi ka makapag-focus dahil may ginawa tayo sa Panginoon. Kapag umaawit tayo, hindi tayo makaawit. Because deep down, hindi tayo yon. Because we have sinned against God. Or kapag alam natin, meron po tayong issue sa isang kapatiran o sa isang tao na alam natin, kailangan natin ayusin. Hindi tayo makadalo. Hindi tayo makapag-concentrate. Hindi tayo makaawit sa Panginoon because we understand yung pakiramdam of feeling so far from God. Your prayer becomes cold. Your study of the Bible becomes limited. Sabi nga po ng isang mangangaral, it's either sin will be killed by your prayer or your prayer will be killed by sin. Kapag lagi po tayo dumadayo sa Diyos because of the shame na naidudulot po ng kasalanan, mapapansin po natin, mga kapatid, unti-unti po tayo nabubulag. At bumabalik po yung mga bagay na hindi dapat bumalik sa ating buhay. Yung pagiging mainitin natin na ulo, dumilitaw ulit. Yung ating pagmumura, bumabalik. Yung mga gawain natin na hindi dapat gawin, bumabalik na naman. Because yan ang bunga when a man's life is separated from God. Yan ang nagagawa po ng kasalanan sa buhay po ng isang tao. Number 2, ano po ang nagagawa ng kasalanan sa buhay po ng isang tao? It brings us into a state of death. It brings us into a state of death. Natatandaan po ba natin, mga kapatid, ano po yung babala ng Diyos kay Adan in the Garden of Eden? Sabi niya, sa lahat ng mga punong kahoy na ito, you may eat of it. Pero itong punong kahoy, which gives wisdom and knowledge of evil and good, the moment that you eat thereof, you shall surely die. Pero may dalawang kahulugan po yan. It does not just mean mamamatay po siya physically. Because nung kinain po ni Adan at ni Eva, the fruit from that tree, hindi po sila agad namatay. The Bible teaches us, namatay po si Adan at the age of 930 years old. So 900 plus years after, bago po dumating yung kanyang kamatayan sa laman. Pero the first thing that took place, nung nilabag po nila ang salita ng Diyos, when sin entered into the world,
is that they became spiritually dead. Nang ibig sabihin, ang kanilang relasyon sa Diyos ay nadungisan. Tuwing may nakakausap po tayo ng mga tao na maari, hindi pa ho nakakilala sa Panginoon Hesukristo. When you ask them the question, naniniwala ka ba sa Diyos? They would say, yes, I pray all the time. Pero when you ask them the question, have you ever heard about the gospel? Have you ever heard about Christ? Have you ever heard about repentance? Most of the time, sasabihin po nila, hindi. Pero nananalangin sila. It is one thing to pray to God. It's another thing to have a good relationship with God. Yan ang nagawa po ng kasalanan sa atin. Nung pumasok po ang kasalanan sa mundo, sinira po nito ang ating relasyon sa Diyos. Dahil dati, bago po pumasok ang kasalanan, ang buhay ng Diyos ay sumasa atin. Pero nung pumasok po ang kasalanan, tinanggal po yung relationship po na yan to God, kaya naituring po tayo mga patay sa espiritual. Kaya sabi po ng Biblia po dito sa Efeso Kapitulo 2, kung ating po babasahin, Ephesians chapter 2, there are two passages that we're going to read. Ephesians chapter 2, beginning at verse 1 and 3. Ano po ba ang itsura kapag tayo po ay itinuring mga patay? Ephesians chapter 2 verses 1 to 3. Tignan niyo po ang nakalagay. Noong una, itinuring kayo mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Ito po ang itsura ng isang patay. Namuhay kayong gaya ng mga tao makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritu naghahari sa mundo. At siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Dati, namuhay din tayong katulad nila. Namuhay tayo ay sa pagdanasa ng laman at sinunod natin ang masasamang hilig ng katawan ng pag-iisip. Sa kalagayan nating iyon, kasama rin sana nila tayo na nararapat parusahan ng Diyos. So ano po ang itsura ng isang taong itinuring po ng Diyos na patay sa espiritual? Lahat ng mga bagay patungkol sa kabanalan, ayaw niya. Lahat ng mga bagay patungkol po sa matuwid na buhay at pamumuhay, dumalayo siya. Ito yung klaseng tao na kapag inalok mo either Bible study or party na may inuman, mas pipiliin po nila yung party na may inuman kesa po pag-aralan ng Biblia. Dahil yan po ay isang taong patay sa espiritual. Kapag tayo po ay patay sa espiritual, hindi ka nakakakita. Dahil ang patay ay hindi nakakakita. Ang patay hindi nakakarinig. Ang patay hindi pwede mag-respond. Ang patay hindi pwede magsisi. Dahil patay. Ganoon din ang mga taong naapektuhan ng kasalanan. Dahil po sa kasalanan, dahil po sa pagpasok po nito, naapektuhan po ang ating pagkatao, na ituring po tayo mga patay sa espiritual. Kaya malaya po tayo gumawa ng anumang klaseng paglabag sa utos ng Diyos na walang nararamdaman. Pwede ka magnakaw, ayos lang. Pwede ka mambabae, ayos lang. Pwede ka manlalaki, ayos lang. Pwede ka magmura, gumawa ng anumang bagay, sexual na imoralidad, pangangalunya, lahat na. At wala ka mararamdaman. Dahil patay sa espiritual. Yan ang nagagawa ng kasalanan. Kaya mapapansin natin mga kapatid tuwing nagbabahagi po tayo sa mga tao sa labas. Bakit yung mga taong binabahagian natin dumalayo? Ayaw nila pakinggan yung mga ganitong klase mensahe. Pasok dito, labas sa kabila. Dahil po ba hindi kayo mahusay mangaral? Hindi ho. Dahil po ba hindi nyo ibinigay yung Biblia na malinaw? Hindi ho. Dahil po ba hindi nyo binasa sa kanila ang mga teksto ng Biblia? Hindi ho. Dahil ganon ang magiging kahihinatnan ng mga taong patay sa espiritual. Subukan nyo po kausapin ang isang bangkay. Hindi sila magsasalita sa inyo. Kahit na mag-hello ka na mag-hello, walang mangyayari. Yon ang epekto ng kasalanan sa buhay ng tao. At hanggat hindi binubuksan ni Kristo ang kanilang puso't isipan, hindi nila tatanggapin ang Diyos.
Tayo po ay nandito ngayon. Bakit po tayo dumadalo tuwing linggo? Bakit may nais po tayo marinig ang salita ni Kristo? Bakit kahit na may pinagdadaanan po tayo ng mga pagsubok, sinisikap po natin mga kapatid na makadalo upang tayo po ay makarinig, makapagpuri bilang simbahan. Dahil may ginawa si Kristo sa puso ninyo. Kaya kayo nakakalapit sa Diyos. May nilagay po siya sa atin isang bagong puso, bagong espiritu, bagong pag-iisip. Bagamat hindi tayo perpekto, pero ang pinagkaiba po ng buhay natin ngayon sa buhay natin noon is na tayo po ay binigyan ng pagbabago. Pero ang taong patay, never po niya nanaisin ang mga ganitong klaseng bagay. So number 2, sin brings us into a state of death. Number 3, dahil po dito, sin turns us into enemies of God. Ang epekto po ng kasalanan is that ginagawa po tayo ng kasalanan bilang mga kaaway ng Diyos. Narinig niyo po ba yung kasabihan, lahat tayo ay anak ng Diyos. Lahat tayo ay mahal ng Diyos equally. Yan po ay naririnig natin. Minsan, naririnig po natin yan sa mga kamag-anak natin, mahal po natin sa buhay, that every single person is a child of God. Well, kung babasahin po natin ang Biblia, mga kapatid, ang tamang salita is not, ang lahat ng tao ay anak ng Diyos, kundi ang lahat ng tao ay nilalang ng Diyos. Pero kapag ginamit po natin yung mga salitang anak ng Diyos, sa Biblia, ang kahulugan po ng anak ng Diyos is may tamang relasyon ka kay Jesus. May tamang relasyon ka kay Jesus. Halimbawa, kung babasahin po natin dito sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 3, 1 John chapter 3, bakit po natin nasabi hindi lahat ay anak ng Diyos? 1 John chapter 3, talata 9. 1 John chapter 3, talata 9. Actually, itaas po natin ang basa sa talatang 8 hanggang talata 9. 1 John 3 verse 8 to 9. Excuse me. Tingnan niyo po ang sinasabi ng Biblia. Ngunit, ang nagpapatuloy sa kasalanan ay kampon ng Diablo. Dahil ang Diablo ay gumagawa ng kasalanan mula pa sa simula. Ito ang dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Ang sino man naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Dahil ang katangian ng Diyos ay nasa kanya na. At dahil nga ang Diyos ay kanyang ama, hindi na siya nagpapatuloy sa kasalanan. Verse 10. At dito, makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang lahat ng hindi gumagawa na matuwid o hindi nagmamahal sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. So yung katuruan, mga kapatid, na naririnig po natin, lahat tayo mga anak ng Diyos, mali pala yun. Ang itinuturo ng Biblia, lahat tayo ay nilikha ng Diyos. Pero hindi porket nilikha tayo ng Diyos, lahat na ay may tamang relasyon kay Jesus. So sabi po ng Biblia, dahil po nakapasok ang kasalanan, naging kaaway tayo ng Diyos. Hindi tayo kaibigan ng Diyos noon. Mga kaaway. Pastor, paano natin malalaman na naging kaaway tayo ng Diyos? Hanggang ngayon, yung mga taong ayaw tumanggap kay Kristo, hanggang ngayon ay kaaway ng Diyos. Well, tingnan po natin ang ating mga bansa. Lalo na when you look at the Philippines, bakit laging may mga lindol? Bakit lagi po may mga baha? Bakit lagi po may mga flooding and storms and hurricanes that come in our countries? Well, kung babasahin natin ang Biblia, ang mga bansa na ayaw magsisi ay sinusumpa ng Diyos. Pero hindi niya gagawin yan sa kanyang mga anak. Kapag ang isang bansa ay sumasamba sa napakarami mga Diyos-Diyosan at hindi sa tunay na Diyos, nagahari at lumalaganap ang pamumuhay sa kabaklaan, sa pagchichismis, sa pagsugal, sa paglalasing,
Kapag ang kasalanan ay umiibabaw sa isang bansa at umaapaw po ito sa buhay ng bawat tao, sigurado, ito ang maging kahihinatnan ng mga taong kumakalaban sa Diyos. At paano po nagiging kaaway ng Diyos ang mga tao na naapektuhan ng kasalanan? Well, dahil po ang kasalanan is to depart from divine standards, nagiging kaaway po tayo ng Diyos kapag nilalabag natin ang kanyang utos. Nang ibig sabihin, nung bago po dumating si Kristo sa ating buhay, malaya po tayo gumawa ng anumang klaseng kasalanan na gusto natin. So nangangahulugan, hindi tayo naging kaibigan ng Diyos, kundi kaaway. Can you imagine that, mga kapatid? In our own real time, if you think about it, think about people who do you wrong every single day. They lie about you. They are unfaithful to you. They speak bad about you. They do you wrong every day. Sasabihin niyo po ba, kaibigan ko yan? Alam ko, sinisiraan ako ng tao na yan, pero kaibigan ko yan. Alam ko, nagnanakaw siya sa akin, pero kaibigan ko yan. Alam ko, sinasaktan niya ako, pero kaibigan ko yan. Hindi. Common sense teaches you, hindi kaibigan ang tawag doon, kaaway. Now, isipin po natin, yan ang ginagawa natin araw-araw sa Diyos nung wala tayo kay Kristo. Kaaway. Kaaway. Kaya nga, sa Lumang Tipan, hindi basta-basta makakalapit ang mga Hudyo sa loob ng tabernakulo. Dahil alam nila kapag pumasok sila na hindi nararapat, patay. Mamamatay sila. So tatandaan po natin, when sin came into the world, naging kaaway po tayo ng Diyos. Pastor, saan natin mababasa yan? Roma 5, basahin po natin Romans chapter 5. Where do we see in the Bible na kaaway po tayo ng Diyos? Romans chapter 5, kapag namamuhay po tayo sa kasalanan. Romans chapter 5. At simulan po natin dito sa talatan Gs. Romans 5 verse 10. Look what it says here. Dati, kaaway tayo ng Diyos. Pero ngayon, tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At ngayon, meron na tayong magandang relasyon sa Diyos, tiyak na ililigtas niya tayo sa kaparusahan sa pamagitan ng buhay ni Kristo. For if while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? So paano po tayo naging kaibigan po ng Diyos? Hindi sa pamagitan po ng paggawa lamang ng mabuti. Hindi lang po dahil matulungin po tayo sa ating kapwa. There is no amount of good works on my part or your part that can ever reconcile or restore your relationship to God. Lagi ho natin tatandaan po yun. Hindi natin pwede bilang mga Kristiyano sabihin sa Panginoon, kaibigan po ako ng Diyos. Bakit? Dahil nananalangin po ako 3 times a day. Dahil nagbabasa ako ng 1 chapter a day. Dahil lagi ako nagfa-follow up ng mga tao, o dahil lagi ako humahayo, o dahil lagi ako nananalangin para sa mga kapatiran. Therefore, kaibigan ako ng Diyos. Hindi ho. Nagiging kaibigan po tayo ng Diyos dahil may namagitan para ho sa atin. At yan po ay si Jesus. Nang ibig sabihin, hanggat hindi nagsisisi ang isang tao at tinatanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, kahit anong kabutihan po niya on an earthly level, kahit mabuti siyang tao sa ating paningin, pero hindi sa paningin ng Diyos, kaaway pa rin siya. Magbibigay po ng isang maselan na halimbawa. Ang aking mga anak, inosente man sila sa kanilang pag-iisip. Pero hanggat hindi nila tinatanggap ang Panginoon Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas, sa kanilang estado bilang mga sanggol, ayon sa itinuturo po ng Biblia, ayon sa Salmo 51, kaaway sila ng Diyos.
Pastor, that's unfair. No. Unfair is God allowing sinners to live, which we would not call unfair, but we would call mercy. Dahil sabi ng Biblia, ang lahat ay nagkasala. Sinabi po ni Haring David, mula pa sa sinapupunan ng aking ina, makasalanan na ako. Hindi pa siya lumalabas, makasalanan na po siya. Bakit ho? Dahil bit-bit po niya ang kasalanan ni Adan, na bit-bit ng lahat ng mga tao na nagmula kay Adan. Lahat ho tayo, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Biblia, habang yung mga anak natin ay bata pa, aralan, turuan, ipanalangin na makakilala sila sa Diyos. Bakit po? Dahil sinabi ni Pastor, hindi. Para hindi sila magulo sa church, hindi. Dahil sa kanilang estado, cute, innocent, sa pag-iisip. But at the end of the day, kaaway pa rin sila ng Diyos. That is the truth, mga kapatid. That's why the Bible constantly teaches us, teach them when they go in. Teach them when they come up. Train up a child where they should go, so that when they grow, they will never forget it, sabi ng Biblia. Parents, provoke not your children to wrath, but teach them in the ways of the Lord. Bakit po? Dahil even if they are small, pero wala sa kanila si Kristo, they're in the stage of being enemies of God. Nasa ilalim sila ng galit ng Diyos. Pero dahil po sa maawain attribute of God, binibigyan po sila ng panahon na magsisi. Kaya nandito ho tayo. We're teaching them. We're sharing to them. Para sa kanilang paglaki, tanggapin po nilang Panginoon Jesus at hindi sila maging kaaway ng Diyos. Dahil napuputol ang ating pagiging kaaway ng Diyos kapag tinanggap natin si Jesus. So sin makes us into the enemies of God. So dahil po malaya tayo makagawa ng kasalanan, dahil ito ang epekto ng kasalanan, number 4 teaches us, sin makes us slaves of sin. Sin makes us slaves of sin. Now, the Bible teaches us here in John chapter 8, verse 34, bakit po natin nasabi that when a person does not accept Jesus Christ, he is a slave to sin? Who said that? Jesus did. John 8, verse 34. Look what Jesus says. Sa Juan 8:34, sabi po ng Biblia, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sino mang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Let me repeat that again. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sino man nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Very truly I tell you, everyone who sins is a slave of sin. Now, Jesus is speaking sa mga taong, mga kagaya ng mga Pharisees, mga religious Jews, na ayaw siya tanggapin bilang Mesiyas. The same thing can be said sa mga tao outside who do not want to accept the good news of Jesus Christ. When they reject the gospel, it's because they are slaves of sin. When they don't want to hear the gospel, it's because they're slaves of sin. Kapag ayaw po nila na makarinig na salita ng Diyos, ayaw po nila makahalibilo sa mga gaytong klase mga gawain, it's because, sabi ng Biblia, they are slaves of sin. Na ano po ang ibig sabihin na maging alipin ng kasalanan? In the ancient times, kapag ang iyong amo ay ikaw ay binili ng iyong amo, kung ano yung gusto ng iyong amo, kailangan mo gawin. Bakit po? Binili ka eh. At kapag tumutol ka sa iyong amo, there are consequences. Sa Biblia, paano po tayo binili ni Satanas, if I may use that loosely? Nung nakapasok ang kasalanan. When sin entered into the world, you became Satan's slave. Everything he desires, you will do. Di ba yan ang sinabi ni Kristo sa mga Pariseo? The sins and the will of your father you shall do. For he was a murderer and a liar from the very beginning. John 8:44.
Kapag tayo po ay naging alipin ng kasalanan, every desire of the heart, every temptation that comes your way, tutuparin mo. Because you become a slave of sin. It could be sexual temptation. It can be unbelief. It could be rejection. It could be anger. It could be unforgiveness. It could be gossiping. It could be slandering. Lahat na. Kapag ito'y nagiging habit na, every single day, habit na ho ito, this is not just a mistake. You are now a slave of sin. Yun ang buhay natin noon, mga kapatid. Kaya kapag may nararamdaman ka dito, may naisip ka na masamang gawin, mabilis po tayo gumawa ng kasamaan. Agad natin nagagawa. Bakit po? Because kung sino ho ang sinusunod natin, yun ang nagiging amo natin. Basahin po natin ang Roma 6. Tingnan niyo po nakalagay dito in Romans 6, verse 16. Romans chapter 6, verse 16. Bakit po sinasabi ng Biblia that he that sins is a slave to sin? Here's the reason why. Romans 6, verse 16. Romans 6, verse 16. Hindi nyo ba alam na alipin tayo ng anumang sinusunod natin? Kaya kung sinusunod natin ang kasalanan, alipin tayo ng kasalanan at ang dulot nito'y kamatayan. Pero kung sumusunod tayo sa Diyos, mga alipin tayo ng Diyos at ang dulot nito'y katwiran. In English, don't you know that when you offer yourselves to someone as obedient slaves, you are slaves of the one you obey, whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness. So let's put it this way. Bago po dumating si Kristo sa ating buhay, madalas po tayo nakakarinig ng mga bulong mula sa ating pag-iisip at puso. Mag-isip ka na masama. Mag-isip ka na masama. Gumawa ka na masama. And for us, walang pumipigil sa atin. Malaya nating ginagawa kung ano yung binubulong sa atin ng ating madayang puso at pag-iisip. Mambabae ka, manlalaki ka, makipag-away ka dyan, murahin mo yung tao na yan, huwag ka magpatawad. At kung ano po yung ninanais na ating mga masasamang puso, sinusunod po natin na may kalayaan. Yun ang binabanggit ng Biblia, alipin ng kasalanan. Pero dahil po kay Jesus, at binigyan niya po tayo ng panibagong puso, may humahadlang na. Kapag may puwapasok na mga bulong, maling pag-iisip, may humahadlang na. At yan po ay walang iba kundi yung banal na Espiritu na ibinigay sa atin po ni Jesus, na siyang naging gabay ho natin. Tuwing tayo po ay tinutukso ng kaaway, palayo sa Diyos, may bumubulong, anak, natatandaan mo ba yung ipinangaral? Anak, natatandaan mo ba yung sinasabi ng Biblia? Anak, natatandaan mo ba yung ginawa ni Jesus sa iyo? Sino ho ang pumipigil? Ang banal na Espiritu ng Diyos. Pero wala sa mga tao, sa mundo, ang banal na Espiritu. Kaya mismo si Kristo ang nagsabi, the Holy Spirit whom the world cannot receive, because they do not know Him. Yan ang panalangin ni Moises. O banal na Yahweh, sana ho na maibigay ninyo ang yung banal na Espiritu sa lahat ng mga propetang ito. That's in Numbers 11 verse 29. Kaya nung dumating po ang propetang Joel, tinupad po ng Diyos ang kahilingan ni Moises sa pamagitan po ni Joel. Upon all flesh I will give my Spirit. Kaya nung dumating si Jesus, nung dumating yung mas higit pa kay Moises na si Jesus, siya mismo ang nagpadala ng banal na Espiritu Santo sa pamagitan ng Ama. At yan po ang rason kung bakit may resistance po tayo. Though we are not perfect, pero may resistance na. May pumipigil na. Kung dati na de-depress ka na to the point of being suicidal, ngayon, when you think about it, may tumutulak sa iyo. Keep on. March forward.
Stand firm in Christ. And we must take into consideration in a perfect balance. When it comes to mental health, it is true, apektado ang ating pag-iisip when it comes to our human biology and anatomy. Pero once the Holy Spirit is with us, bibigyan niya po tayo ng resistance. Because the Bible says, greater is He that is in you than he who is in the world. Is anything too greater than God? Yan ang epekto ng kasalanan sa buhay ng isang tao. Lastly, now that all of these things is what sin brings sa buhay po ng tao, when a person sins against God and they realize na sila po ay nagkasala sa Diyos, what takes place? Sin brings guilt and shame. Sin brings guilt and shame. Kapag ang isang tao po ay nagkakasala and they know they sinned against God, what are the tendencies? Well, sometimes in the church, this happens. Kapag may nagawa po tayo na kahiya-hiya, or we did something in the church that everyone knows about, we become ashamed. Hindi mo na ako dadalo. I'm not coming to church. Nahihiya ako sa aking mga ginawa. That's what sin does. I will not talk to God in prayer today. Nahihiya ako. That's what sin does. For others, when sin takes effect sa ating buhay, magkukulong tayo, mag-a-isolate tayo. We don't want to talk to anyone. We don't want to be in anyone's presence. Because sin brings guilt and shame. And when guilt and shame is not dealt with, it brings hopelessness, depression, and unbelief. Kaya marami mga tao who are part of the Christian church that have committed suicide. If you look at the statistics of pastors that have committed suicide, it is a very high scale. Why? Because of shame and guilt. Yung ginawa ko sa aking asawa, hindi na yata ako patatawarin ng Diyos. Shame and guilt. Yung ginawa ko sa aking ina at ama, hindi na ako patatawarin ng Diyos. Yung mga ginawa ko sa mga kapatiran, hindi na ako patatawarin ng Diyos. So what do? To cope with the shame and guilt, they isolate themselves. That is never the will of God. Before sin came into the world, man never ran from God. Tatandaan niyo yan. Man never ran away from God before sin came into the world. It was when sin entered the world, man hid from God. I'll give you an example. Adam and Eve, nung nagkasala, nagtago. Si Cain, nung nakapatay, dumayo sa Diyos. He went into the land of Nod. You see this over and over again. The Apostle Peter, on the boat in the book of Luke chapter 5, nung nakita po niya ang himala ng Diyos of bringing in many fish, sabi niya, Lord, depart from me, I am a sinful man. So kitang-kita ho natin that ang epekto po ng kasalanan sa buhay natin is that kapag hindi po tayo maayos sa Diyos at hindi tamang ating relasyon sa Diyos, lumalayo tayo. Ito yung pangangaral ng ayon ng mga tao sa mundo. Kapag pinagsabihan nyo ang isang lasinggero, lalayo siya. Bakit? Because the guilt and the shame is there. Ayaw niya pakinggan, ayaw niya na maggamot siya. Kapag pinagsabihan mo ang dalawang nagli-live-in or common law relationship, na masama ang pagli-live-in dahil sa Biblia, labagyan, lalayo sila because they know it's wrong in their conscience. There's shame and guilt. Pero ayaw nila tanggapin. So then, when we look at all the things that the Bible teaches about what sin does, it separates, it brings you to death, it makes you an enemy of God, it makes you a slave of sin, it brings shame and guilt into your life. Kaya nga, mismo si David ang nagsabi, cast me not away from your presence, O Lord. Take not your Holy Spirit away from me, for my sin is always before you. Ano tawag ho doon? Shame and guilt. And that is the reason why we need forgiveness.
Kanina sabi ng Biblia, if we confess our sins, ano po ba ang kasalanan natin mga kapatid? Or for those who are here, may kasalanan ka ba na alam mo hindi mo pa pinagsisisihan? Ang sabi ng Biblia, hanggat hindi mo pinagsisisihan yan, kaaway ka ng Diyos. Patay ka sa harapan ng Diyos. That shame and guilt, kahit sabunin niyo po yan ng ilang beses, ayon po sa Jeremiah chapter 2, litaw yan sa harapan ng Panginoon. So then what's the answer? How can a sinner be restored? How can a sinner be cleansed? How can a sinner remove the shame and the guilt? Sabi ng Biblia, He is faithful and just to forgive you of all your sin. Pastor, alam ko po ang kasalanan. Good. Pero alam po ba natin ang epekto ng kapatawaran ng Diyos? Kapag ang tao po ay pinatawad ng Diyos, ito po yung mga ilang bunga na makikita nyo po sa kanilang buhay. Pero unang-una, I want to explain first kung ano po ang epekto ng kapatawaran ng Diyos. Kasi nakita na ho natin yung epekto ng kasalanan eh. But what is the effect of forgiveness that comes from God? Number one, forgiveness restores and reconciles you to God. Forgiveness restores and reconciles you to God. Basahin ko po dito mga kapatid in Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. Because sin separates you from God, forgiveness brings you back to God. If forgiveness puts a stain in your relationship with God, forgiveness restores your relationship with God. Ephesians 2 verse 13. Tignan niyo po nakalagay. Ephesians 2 verse 13. Sabi po dito, kaya huwag sana kayong panghinaan ng loob dahil sa mga paghihirap na dinaranas ko. Dahil para ito sa ikabubuti ninyo. Tuwing naalala ko, verse 13 of chapter 2. I was reading chapter 3, I'm sorry. Ngunit kayo ngayon ay na kay Kristo na. Malayo kayo noon sa Diyos. Pero ngayon ay malapit na kayo sa Kanya sa pamagitan ng dugo ni Kristo. At sa pamagitan ng kamatayan niya, pinagkasundo niya tayo. Pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga hindi Hudyo sa pamagitan ng paggiba sa pader na naghihiwalay sa atin. Ang pader na giniba niya ay ang kautusan. Kasama ang mga utos at mga tuntunin nito. Ginawa niya ito para pag-isahin ang mga Hudyo at hindi Hudyo. Nang sa ganoon ay magkasundo na ang dalawa. Ngayon, iisang katawan na lang tayo sa pamagitan ng kamatayan niya sa krus. Winasakan na niya ang alitan natin at ibinalik niya tayo sa Diyos. So dito, itinuturo po ng Biblia, why was Jesus sent? Lalo na darating ang Pasko. Tuwing naiisip ng mga tao ang Pasko, the first thing that comes into their minds, Christmas shopping, sale, holiday, food, Christmas tree, decoration, gifts. At nagdidiwang po ang mga tao sa labas. But they do not understand that the meaning of Christmas has nothing to do with physical gifts or trees, or reindeers, or Santa. Kung nauunawaan ng mga tao sa mundo ang ibig sabihin po ng Christmas, this is what Christmas means according to the Bible. Dumating si Jesus sa mundo dahil makasalanan tayo. And in order for our sins to be washed away, we need forgiveness. We need to repent. Kaya kapag nagme-Merry Christmas po ang tao, for them, ang ibig sabihin po ng Merry Christmas is, it's a nice holiday. Jesus is a baby. No. Ang ibig sabihin po ng Christmas is, nariyan na ang kaligtasan. And all you need to do is give your life to Christ. Ask for forgiveness. And He will restore you back to the Father. Pero, what's happening in Christmas parties? Naglalasing, nagkakaraoke, nag-exchange gift. Hindi masama ang pagbibigay ng gifts. Ang masama is that si Kristo is no longer the center of that gathering.
Kaya nga, this Christmas season, mga kapatid, kung kayo'y iimbitahin ng mga tao at hindi ito conflict sa iyong paglilingkod sa Diyos at ito'y binabad nyo sa panalangin, pumunta kayo kasi inimbitahan kayo, pumunta kayo para malaman nila kung ano po ang kahulugan ng Christmas. Share it with them para hindi mapahamak ang kanilang kaluluwa. Let them know that there is a God who can forgive sins and who can restore us in a proper relationship. So ano po ang nagagawa po ng kasalanan? It restores you back to God. Pastor, marami akong ginawang kasalanan, nakapatay ako, nakapagnako ako. Kaya nga ilang beses ko po sinabi sa inyo ito mga kapatid. Kung si Hitler, si Saddam, lahat na ng mga diktador na nakapatay ng ilang libong tao, ilang milyon na tao, kung sila'y magsisisi, instantly, they are restored to God. Why? Because of Christ. Because of Christ. Number 2, forgiveness brings you into a state of life. Forgiveness brings you into a state of life. John chapter 5, verse 24. Tignan niyo po nakalagay dito. Look at what the Lord Jesus Christ says. John 5, verse 24. Sabi po ng Biblia, sinasabi ko sa iyo ang totoo, ang sumusunod sa aking mga salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan sapagkat inilipat na nga siya sa buhay mula sa kamatayan. Ano po ang epekto ng kasalanan based on what we've learned? It brings you into a state of death. God is not with you. There is no Christ in you. Pero nung dumating si Jesus, when you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, ang sabi po ng Biblia, you are transferred from death to life. At dagdag pa ho ni Apostle John in 1 John, how do you know na inilipat ka ng Diyos from death to life? Dahil mahal mo ang mga kapatiran. Imposible, parte ka ng simbahan, hindi ka nagmamahal sa church. I'm a part of the church, kaya lang, I don't love the members, I don't want to spend time with the members, I don't want to pray for the members, I don't want to fellowship with the members, I don't want to be committed to the members, but I love Christ. Hindi ho. Ang sabi ng Biblia, you will know that you have been passed from death to life. Dahil inilipat ka ng Diyos from unforgiveness to love. From sin to life. So ang estado natin ngayon mga kapatid, because you have been forgiven, is that kayo po ay binigyan ng buhay. Tatandaan niyo po yun, binigyan po kayo ng buhay. And yung itsura po ng buhay na yan, hindi po yung mayaman, hindi po walang problema. Ang buhay na binabagit po dito ni Jesus, kapag ikaw ay pinatawad ng Diyos, is that yung buhay po ni Kristo ay sumasa atin na. That means yung uri ng kanyang pagmamahal ay sumasa atin. Yung uri ng kabanalan ay sumasa atin. Yung uri ng tamang pag-iisip ay sumasa atin through the Holy Spirit. Though not perfected, but it's there. If you have conviction, it's because that's the life of God that is in you. Yun po ang epekto ng kapatawaran. You have been forgiven, anak. Your sins have been washed away. Huwag mo na iisipin yung mga nakaraan. It's done. It's over. Kinalimutan ko na. So ngayon, kung tayo po hindi natin matanggap na tayo ay pinatawad ng Diyos, ang problema is not in the forgiveness of God, it's with us. Dahil ang taong ayaw niya tanggapin na kaya ng Diyos na patawarin ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan, minamaliit po natin ang biyaya ng Diyos. Can God really forgive me? Yes. How do I know? Look to Christ. He was crucified there. That's how you know your sins can be forgiven. Doesn't matter how high or long, how wide or deep your sin is, He can forgive you. Si Haring David nga, nakapatay eh. Nangalun niya na. Si Samson, ng babae, ng mga Philistines.
nanloko pa. Si Solomon, nagtayo ng mga Diyos-Diyosan. Si Manase, isang masamang hari, sa huli, pinatawad ng Diyos. Because where sin abounded, grace did much more abound. Number 3, forgiveness turns us into the children of God. So ngayon, nagiging anak ka ng Diyos, hindi dahil mabuti ka. Walang mabuti sa atin, ang Diyos lang ang mabuti. Pero nagiging anak tayo ng Diyos because you accepted Jesus Christ. The Bible says, to them, He gave the right to become the children of God, even to those who believe on His name. John 1 verse 12. Remember that, mga kapatid, kung kayo po ay pinatawad ng Diyos because you accepted Jesus, you automatically become a child of God. It doesn't matter what your spiritual status is. In the sense, kung may mga ibang kapatiran na mas mabilis lumago, pero ikaw medyo you're taking time by time, step by step, pero lumilitaw nga yung mga bunga, all what is important here is that if you have been truly converted, doesn't matter if you're slow in your growth or fast, nagawa ka ng marami para sa Diyos o hindi, you're a child of God. Hindi nababase po ang ating pagiging anak ng Diyos on how smart we are in the Bible. Nakatali po ang ating pagiging anak ng Diyos because of your relationship with Jesus. Lahat kayo mga anak ng Diyos if you are in Christ. Pastor, nagkasala po sa Panginoon. Do you repent? Yes. Do you love Jesus? Yes. You're still a child of God. Nothing can change your status as a child of God if you're in Christ. Pastor, nagsinungaling ako today. I feel so bad. I don't deserve to be a child of God. That may be true. But because of Jesus, siya ang namamagitan for you. You will always be treated by God the Father as a child of God. Lagi niyo po tatandaan yun. Si Elijah nga he went down to the south. Gusto mo na magpakamatay pero hindi siya pinabayaan ng Diyos. Because he's a child of God. Tayo pa kaya, mga kapatid? There's no amount of flaws, there's no amount of sin that can separate you from your Heavenly Father. Because you're a child of God. Kagaya po ng mga magulang sa laman. Kung tayo po bilang mga magulang masasama na, kahit anong kulit ng ating mga anak, kahit anong sakit binigay nila sa atin, hindi mababago that they're still our children. How much more of your Heavenly Father in heaven? Panginoon, I haven't read today. Panginoon, I have no time today. Panginoon, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I don't deserve you. That may be true. Pero God's love overcomes and overpasses your failures. You will always be a child of God sa kanyang harapan. Yung ang epekto ng kapatawaran, mga kapatid. The reason why I forgive you, because you're my child. The reason why I love you, because you're my child. The reason why you're still here at hindi kita binibitawan, because you're my child. Kaya tanggal agad yung shame and yung guilt. Number 4, forgiveness turns you into slaves of Christ. Forgiveness turns you into slaves of Christ. Di ba binasa natin kanina? He that sins is a servant of sin. Malaya nating ginagawa ang lahat ng nais po natin na masama bilang paglabag sa Diyos. Kasi alipin tayo ng kasalanan. But how come now, hindi na natin ginagawa yun noon? How come now, iba na ang ating lifestyle? Though not perfected, but you're not doing what you used to do before. Yung dati mong gawain, when you try to do it, wala ka ng panlasa doon. You're not attracted anymore. Is because yung amo mo ay hindi na si Satanas. Inilipat po yung property of your slaveship to Christ. Kaya yung mga bagay na hindi mo ginagawa noon, nagagawa mo na. Kung dati mataas ang ere mo,
Hindi ka nagpapakumbaba. Bakit ngayon nagagawa mo na yun? Because you're a slave of Christ. Kung dati takot na takot ka to socialize with people, ngayon, ikaw pa ang nagbabahagi na salita ng Diyos. It's because you're a slave of Christ. Kung dati palamura ka, pero ngayon, puro salita ng Diyos ang lumalabas sa bibig mo. How is that happening? Because you're a slave of Christ. Kung dati, mga kapatid, hindi ka nagpapatawad, kung dati, nahuhulog ka sa spiritual and sexual temptation, pero ngayon, you don't desire those things anymore. It's because you're a slave of Christ. Yun ang epekto ng kapatawaran. When you are forgiven, the weight of sin, wala na doon. Yung bigat, wala na. You are free to do the will of God. Kaya nga may mga inaawit tayo noon eh. I'm free, I'm free, I'm free to be a servant of the Lord. Bakit natin nasasabi I'm free? Kasi dati you were enchained by sin. Pero Jesus came and the Bible says, whom the Son sets free is free indeed. Pero hindi nangangahulugan, yay, pinatawad na ako ng Diyos, I can live however I want to live. No, you have been set free from sin, forgiven by Christ, to be His servant. Think about it this way before we go to the last part. Pinatawad ka ng Diyos, and you ask Him, Lord, how can I repay you? This is how you repay me. Serve me. Love me. Live for me. Kaya nga sabi ng Biblia, you cannot pay for your salvation. Salvation is free. The price was high. Your life in exchange for His. Lastly, forgiveness washes away our sins and removes our guilt. Forgiveness washes away our sins and removes our guilt. I want to show you 4 passages and then I will explain. Let's go to Isaiah chapter 1. Isaiah chapter 1. Tignan po natin ang epekto ng kapatawaran ng Diyos sa mga nagsisi. Isaiah chapter 1 verse 18. Isaiah chapter 1 verse 18. Tignan niyo po ang nakalagay. Sabi po dito in verse 18 of Isaiah, sinabi ng Panginoon, halik kayo't pag-usapan natin ito. Kahit gaano man karumi ang iyong mga kasalanan, lilinisin ko iyan para maging malinis kayo. Kung susunod lang kayo sa akin, ay pagpapalain ko kayo. In English, napakaganda. It says, come now, let us settle the matter, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be white as snow. Though they be red like crimson, they shall be like wool. Mga kapatid, have you ever seen pure wool before? Malinis. Have you ever seen crimson? Super red. Super filthy. There's a darkness to it. And yet the Bible says, come. Di ba pag tayo ay nagkakasala, nagtatago tayo eh. We run away from God. We don't want anyone to talk to us. Pero God says, no. Anak, you sinned. Come. Let me wash you. Let me medicate you. Don't go any further because the further you go away from me, the less we will communicate. Come. Pag-usapan natin ito. What is your sin? Kaya ko linisin yan. The effect of sin is to wash it all away. Now, gaano kalayo? How far back your sins can God wash away? Basahin po natin ang Salmo 103. Psalm 103. And let's read here in verse 12. Psalm 103, verse 12. Tignan niyo po nakalagay. Psalm 103, verse 12. Sabi po ng Biblia, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganoon din niya inilalayo sa atin ang ating mga kasalanan. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us.
Mga kapatid, malayo po ba ang east from the west? How about north from the south? This is a poetical form of God pretty much saying, your sins are completely forgiven. Kinalimutan ko na. It's been removed. Now, bakit po tayo, no? Kapag pinatawad tayo ng Diyos, hindi natin makalimutan yung mga nagawa natin. Binabalik-balikan po natin yun eh. Pero sabi ng Biblia, if God has already forgotten your sins, you should also. And where do we find in the Bible that God forgets all your sins when you're forgiven? Basahin po natin dito in Isaiah chapter 43. Isaiah, balikan po natin ang Isaiah 43. Beginning at verse 25. Isaiah 43, verse 25. Sabi po dito, ako mismo ang naglilinis ng mga kasalanan mo para sa aking karangalan, at hindi ko na iyon aalalahanin pa. Even I, am he who blots out your transgressions for my own sake, and remembers your sins no more. Now, in the Old Testament, mapapansin niyo po yung salitang remember is often used, lalo na in Genesis. God remembered Noah. God remembered Abraham. God remembered this. God remembered that. Speaking of covenant. Pero here, the Bible says, God remembers no more of your sins. Nakagawa ka ba ng isang bagay na karumal-dumal sa harapan ng Diyos? Kinalimutan na po niya yun. That's the effects of forgiveness. Lastly, because we are under the new covenant, ito po ang pangako ng Diyos. Jeremiah 31. Jeremiah. At dito na po tayo magtatapos. Jeremiah 31, verses 33 to 34. Jeremiah 31, verse 33 to 34. Sabi po ng Biblia, sinabi pa ng Panginoon, ito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa mga mamamayan ng Israel pagdating ng araw na iyon. Itatanim ko sa isipan nila ang utos ko, at isusulat ko ito sa mga puso nila. Hindi na nila kailangan pang turuan ng mga kababayan o kapatid nila na kilalanin ng Panginoon, sapagkat kikilalanin nila akong lahat, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakadakila. Sapagkat patatawarin ko ang kasamaan nila, at lilimutin ko ang mga kasalanan nila. So in English of verse 34, for I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. Hindi lang si Isaiah ang nagsabi nito. Jeremiah says this too. Inulit pa in Hebrews, which goes to teach us the effects of forgiveness brings you into a brand new, restored, peaceful relationship with God. Now, you don't have to answer this. Sino po dito gusto patawarin ng Diyos? You don't have to raise your hand. Sino po dito wants to spend all of eternity with Jesus Christ? Ako po, pastor, ako. Good, this is what you need to do. Repent of your sins and give your life, your whole life, to the service of God. Pastor, that's too much. Marami pa ako hahabulin. Marami pa ako ambisyon. Fine, keep it. Pero kapag ikaw ay namatay, mamamatay ka na hindi pa napapatawad ang iyong mga kasalanan. And you will be eternally separated from God. Pastor, how do I know that I have received the forgiveness of God? When you have been forgiven, there's going to be a joy in your heart that you want to serve Jesus. Yung kagalakan mo has been restored. That's why David said, create in me a clean heart, O God. Renew a right spirit within me. Restore me again. Pero if you haven't been forgiven, tapos pag-iisipan mo pa if you want to serve God or not,
then you haven't really experienced forgiveness. Because true forgiveness gives a gladness in your heart that you are eager to serve Jesus Christ. Kasi pinatawad ka eh. What kind of person na binayaran ng Diyos ang kanyang mga kasalanan, saka na po, Panginoon, pag-iisipan ko muna kapag may oras na ako. That is not the fruit of someone who has been forgiven. But rather, when a person has been forgiven, kagaya po ni Isaiah, when you read Isaiah chapter 6, ano po ang naging epekto when the seraphims took the hot coal from the altar and put it on the lips of Isaiah? And Yahweh says, your sins have been forgiven. Biglang nagsalita si Yahweh, whom will I send? When Isaiah was forgiven, the first thing he said, send me. Send me. Kaya mga kapatid, God forbid, kung wala ho tayo nais maglingkod sa Panginoon, maaari hindi mo pa nararanasan ang kapatawaran ng Diyos. Because when you are forgiven by God, your worship and your service is a sign of thanksgiving to His grace and mercy sa atin. Ang paglilingkod is not a burden. Ang paglilingkod is not an obligation. Ang paglilingkod ay isang anyo ng pasasalamat sa Diyos. Ang haba naman ng gawain na ito, ang haba naman ng sermon na ito, then you really didn't understand what this was about. Ang dami naman talata ginamit. Ang ibig sabihin nun, kapag ganun ang ating salita, hindi natin nauunawaan that kapag marami tayo napapakinggan ng mga teksto sa Biblia at nahahabaan tayo, ang sinasabi natin, madaldal ang Diyos. Dahil ang mga tekstong ito na ating binasa, bibig ito ng Diyos. So in other words, kapag mahaba ang mensahe, mahaba ka masyado o Diyos. Madaldal ka masyado o Diyos. Hindi natin nauunawaan ang kanyang kapatawaran. This is only what? About an hour or so? Pero ang impyerno, there is no time. This is an hour of God calling us to repent and ask forgiveness. Because after this, kapag ikaw ay binawian ng buhay and your sins are not forgiven, there is no time. It will be all of eternity. Mama Mary cannot save us. The religion of Roman Catholicism cannot save you. Good works cannot save you. This church cannot save you. This pastor, the priest, cannot save you. Holding a Bible alone cannot save you. The Pope cannot save you. Idols cannot save you. Paul, Peter cannot save you. Dahil ang tao na ipinako sa krus ay hindi si Joshua, hindi si Pedro, hindi si Maria, hindi si Pablo, hindi si Mateo, kundi si Jesus. And God is saying, kung ikaw ay nagkasala, lumapit ka sa akin, patatawarin kita. Kahit anong uri ng kasalanan na gawa mo noon, hanggang ngayon, patatawarin kita. I will adopt you. I will treat you as my child. I will love you. I will take care of you. I will change you. Yan po ba ang sigaw ng ating puso nitong hapon? Kaya I pray sa ating pag-aaral ng ang kasalanan ng tao at ang kapatawaran ng Diyos. We know what sin does. But I pray that every day we will always remember what forgiveness has done for us. From death to life. From servants of sin to slaves of God. From Satan being our master to Jesus being our master. From carrying the guilt and shame to God remembering it no more. All of this is possible because of Jesus Christ. As we pray,